Ito ang aking harvester ant colony. Nagsimula ito sa isang maliit na tubo at sa loob ng 30 days ay nagbago na ang antas niya. Sa loob ng isang buwan, dinocument ko ang buhay nila, kabilang ang pangangaso, pagtatayo ng tirahan, pagkain at marami pang iba. Nag-introduce din ako ng mga predator at prey para i-simulate ang tunay na buhay sa wild. Para maunawaan kung paano ito nagsimula, kailangan nating bumalik sa day 1, kung saan ang buong kolonya ay nasa loob ng isang tubo. Kahit maliliit sila, ay napakalakas na nila. Para patunayan, maglalagay ako ng buhay na mealworm sa loob. Naging defensive agad ang kolonya at sinalakay agad ng mga worker ants ang uod. Ginamit nila ang kanilang mga panga para durugin ang exoskeleton ng mga uod. Ang iba naman ay pumaligid sa reyna at mga larvae para protektahan ang mga ito. Gamit ang kanilang mga stinger, nag-inject sila ng malakas na kabandag sa uod para maparalyze ito. Walang laban ng mealworm at nagsilbing pagkain na lamang ito ng kolonya sa susunod na mga araw. Pero parang masyado na yatang maliit ang tubong ito para sa lumalaking kolonya. May gusto pang lumabas Kaya naisip kong ilipat na sila sa mas malaking tirahan. Ito ay isang hybrid nest at ito na ang magiging bago nilang bahay. Nagkabit ako ng vinyl tubing at maya-maya lang ay may isang langgam na nagsimulang maglakad papunta sa bagong pugad. Matapos itong matuklasan, bumalik siya sa kanilang lungga upang ipaalam sa iba ang bagong lupain. Sa loob lang ng isang araw ay unti-unti silang lumipat sa bagong pugad. Hinayaan ko muna silang masanay sa kanilang bagong bahay. Pero nung day 6, medyo nabagot na ako sa panonood sa kanila. Kaya gusto kong buuin ang kanilang unang realistic na lungga na may buhay na predator at prey. Isang disyerto. Naglatag ako ng drainage layer. Pagkatapos ay nagdagdag ako ng halong buhangin at coconut fiber para sa sahig. At ang huli ay mga bato, kahoy at mga cactus para magbukang disyerto. Buo na ang disyerto, kaya pinagdugtong ko ang dalawang lungga gamit ang isang vinyl tube. May ilang manggagawa nga agad na pumasok sa bagong teritoryo. Para mahikayat ang kolonya na mas mag-explore, naglagay ako ng paborito nilang pagkain sa paligid ng disyerto, ang dandelion seeds. At nagsimula na nga silang dumagsa sa disyerto dahil sa pagkain nila. At lahat ay abala sa pagdadala ng pagkain sa reyna. Pero may isang langgam na naligaw at napunta sa isang maliit na hukay. Ang akala niyang wala lang ay isang malaking pagkakamali pala. Siya'y inatake at wala na siyang nagawa. Earlier that day, naglagay muna ako ng antlion larvae sa disyerto. Ang mga ito ay mahilig gumawa ng maliliit na hukay at doon sila naghihintay ng mabibiktima. Pero hindi agad sumuko ang langgam ng walang laban at kinagat niya ng maigi ang antlion. Sa katunayan, mukhang matatalo pa nga niya ang antlion. Pero mas matalino ang antlion at ginamit niya ang kakayahan niyang maghukay. Hinila niya ang langgam pababa sa buhangin hanggang hindi na ito makita. Nagustuhan ng mga langgam ang disyerto pero kailangan nilang mag-ingat sa mga predators. Anyway, gusto ko rin magdagdag ng prey sa mga langgam para meron silang solid na pagkukunan ng protein. Aking ipinakikilala ang Mexican jumping beans. Mukha lang silang malalaking buto, pero sa totoo lang, gumagalaw sila. Yun ay dahil sa loob ng bawat buto ay may maliliit na uod na naging magagandang gamo-gamo pagtanda. Pero hindi na mangyayari yun dahil kakainin na sila ng mga langgam. Akala ko, dadagsain agad ng mga langgam ang mga jumping beans at huhukayin. Pero, hindi sila nag-react. Kaya, kinailangan kong durugin ang mga ito para ilabas ang makatas na laman at ilagay sa tabi ng kolonya. Mukhang nagustuhan ng mga langgam ang malambot na uod at pinira-piraso nila gamit ang kanilang mga panga. Medyo, brutal nga yun sa totoo lang. Unti-unting nag-ipon ang kolonya ng pagkain sa kanilang lungga gamit ang mga buto at uod. At syempre, dahil sa sobrang pagkain, nagsimulang mangitlog ng mas marami ang reyna. Sa loob nga lang ng ilang araw, ay parang magbo-boom na ang populasyon ng kolonya. Para paghandaan to, gagawa ako ng panibagong tirahan nila na may bagong mga predator at prey. Sa weird na hugis ng terrarium na ito, gagawa ako ng rainforest. Medyo komplikado ang paggawa, kaya ipapakita ko na lang ito sa mga sped up clips. At, ayan na! Una kong lalagyan ng rainforest ng Kentucky bluegrass seeds. Talagyan ko din ng flightless fruit flies para mas marami silang pagkain.
Siyempre, kung saan may pagkain, doon sila pupunta. At sa ilang saglit lang ay dinagsana nila ang bagong lungga. Tamang-tama lang ang laki ng mga langaw para mahuli ng mga langgam at kaya nila itong dalihin pabalik sa pugad ng mag-isa. Pero hindi ito simpleng paraiso ng pagkain. May mga predators din dito at matutuklasan ito ng langgam na to sa masalumuot na paraan. Sa isang pagkakamali ay napunta ang langgam sa isang carnivorous Venus flytrap. Bahagya itong naapakan ng langgam. Hindi nito alam na maaaring matapos ang kanyang buhay anumang oras. Naloko ang langgam dahil naglalabas ng matamis na nektar ang Venus flytrap para makaakit ito. Habang sinusuri ng langgam ang halaman, dahan-dahang nagsara ang flytrap at wala ng paraan para ito'y makatakas. Makikita pang bahagyang gumagalaw ang langgam sa loob. Pero sa mga susunod na araw, maglalabas ang halaman ng asido na tutunaw dito hanggang maging sustansya na lang siya. Ngunit hindi lang carnivorous plants ang dapat iwasan nila. Dahil magpapakilala ako ng isang mabangis na predator sa rainforest. Isang nilalang na may matalas na paningin at nakamandag na pangil. Let's all welcome Jeremy, my jumping spider. Ilang araw ko siyang hindi pinakain, kaya inaasahan kong lalantakan niya ang mga langgam. Teka, sandali lang. Mukhang camera shy si Jeremy at agad siyang nagtago sa mga halaman. Sinubukan ko siyang palabasin para makunan ng video habang kumakain. Pero nagtago lang siya ulit. Well, nandito si Jeremy sa rainforest at kapag lumabas siya, dapat mag-ingat ang mga langgam. Day 23 na. Gusto kong mag-simulate ng ilang sakuna sa rainforest at disyerto para makita kung paano mag-react ang mga langgam. Sa disyerto, gagawa ako ng sandstorm gamit ang hairdryer. Lumipad ang buhangin kung saan-saan. At ang mga langgam na nasa labas ay pilit na kumapit sa mga butil ng buhangin. Samantalang sa rainforest, nagsimulang pumasok ang hamog at biglang bumagyo. Mahalaga ang ulan na ito para masigurong may sapat na tubig ang kolonya. Malapit nang matapos ang 30-day simulation. At sa day 28, gusto kong makita kung paano magre-react ang mga langgam sa mga intruder sa kanilang pugad. Ang ilalagay ko ay isang dubia roach. Tinanggal ko ang salamin at inilagay ito sa loob. Agad itong gumapang pababa kung saan walang langgam. Sa totoo lang, akala ko agad itong dudumugin. Pero ilang minuto pa bago may unang langgam na lumapit. Natakot nga ito at biglang kumaripa sa takbo. Pero natakot din ang intruder at tumakbo palabas ng pugad papunta sa disyerto at hindi na muling nagpakita. Buti na lang at hindi nasaktan ng reyna at buhay pa ang kolonya. Sa loob ng 30 days, mula sa maliit na tubo ay naging masiglang pugad na may maraming ecosystem ang kolonya. Kahit may mga nawalang langgam, patuloy na namuhay ang mga nakaligtas hanggang sa day 30. Ito pa lang ang aking ikalimang video. Kaya kung nagustuhan mo, please subscribe. Dahil malaking bagay ito para sa mga bagong creator na tulad ko. Salamat sa panonood!